Ilang araw na lang, Pasko na. Handa ka na ba? Naibili mo na ba ng regalo yung mga taong kasama sa list of nice people to give gifts to? Mahaba ba yan? Kasama ba dyan yung mga taong gusto mong ma-impress sa'yo? Or yung mga taong gusto mong eventually maging kadikit mo? Or yung mga taong wala lang, gusto mo lang bigyan ng regalo? Handa na rin ba yung lamesa mo para punuin ng maraming pagkain sa Noche Buena? Or sa maggarbong Christmas party na inihanda mo with loot bags? Kung handa na lahat yun, very good. Dahil walang tatalo sa taong laging handa. Ang tanong, dun 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 dun! Nakabayad ka man lang ba ng utang? Nabawasan man lang ba ang utang mo this year? Or nadagdagan pa dahil gusto mong bilhin lahat ng naisip mong panregalo at gusto mong gawin this Christmas? What? Hindi ka nakabayad, nadagdagan pa utang mo? Huwag ganun. Dapat, nung natanggap mo yung 13-month pay mo or nakareceive ka ng maraming cash bonuses, ang una mong ginawa ay mag-set aside ng perang pambayad para sa mga taong pinagkakautangan mo. Tandaan mo, itong mga taong to, ito yung mga taong tumulong sa iyo nung nangangailangan ka, nung lumapit ka, nagipit ka, at binigyan kanila ng pagkakataon sa pagpahiram ng pera sa iyo. So tama lang na sila ang dapat mong unahin. Kung wala ka naman talagang pera na pambayad sa kanila, then kausapin mo, sabihin mo na wala ka talagang pera, pero wala ka rin dapat pambili ng regalo. Alam ko na gusto mong maging masaya ang mga mahal mo sa buhay dahil Pasko, it happens only once a year. Pero it happens every year. So meron kang pagkakataong makabawi next year. Lahat ng tao sa mundo may utang, kahit na yung pinakamayamang tao. I promise you, one way or another, may utang yun. I have utang. Pero hindi ko maatim makipag-meet up sa mga kaibigan, lumabas, kumain, knowing na meron akong obligasyon. Parang nahihiya ako. Tapos alam mo yun yung, di ba, magpo-post ka pa. It's so nice to be spending and creating great memories with these wonderful people during this Yuletide season. Ipo-post mo sa Facebook. Alam mo may utang ka. Parang hindi tama, di ba? Kung wala kang pambayad, huwag ka na maging magarbo. Alam mo, ang tunay na spirit ng Christmas, tama ka, pagbibigay. Pero pagbibigay ng pagmamahal, hindi sa ikalulubog mo sa utang. A simple Christmas card will be more than enough. And yung mga mahal mo sa buhay, maiintindihan ka kung yun ang kaya mo ibigay. At least yun heartfelt. Because kung ano yung sinulat mo, yun yung nararamdaman mo. And kahit na wala kang pera, hindi mo sila nalimutan. Nadama mo or pinadama mo sa kanila na lagi silang kasama sa isip at puso mo, kaya nagbigay ka ng card. I'm not here to say na I'm an authority in giving these advices. Not at all. Dahil kagaya nga na sinabi ko, meron din akong utang. Pero don't you long to sleep without fear, without anxiety, na kinabukasan, magigising ka, meron ka ulit, iisipin mo ulit, may utang ako. Don't you want to sleep like that now? Peacefully? I do. Kaya, konting tiis. Wag konti. Maging very responsible. Very mindful na yung mga taong pinagkakautangan natin, yun yung mga taong tumulong sa atin. And sana, ibalik natin sa kanila yung kabutihan nila sa pagpa-prioritize sa kanila. Well, mahaba na to. I just want to say Merry Christmas to everybody. And sana gawin natin ang opportunity na to na
mabawasan ng utang, and hopefully next year, maubos ang utang. And we can have a better Christmas celebration next year. Merry Christmas to everybody. And I hope you the best for 2025. God bless us all.